So guys, dito tayo ngayon sa tricycle. Nakakasakay ako ngayon dito. Kasi magpapa-check up sa kaso yun, sarado. Dun sa clinic ni Doc. Eto, pauwi na kami. Grabing init, nakakairita pero okay lang. Kaya naman. Diyan po. Grabing init. Tutuloy ko muna guys. Sa lipuan ito. Ito guys, dito na tayo sa bahay. Ano? Grabing init pero kayang-kaya. Dati guys, di ko to kaya talagang lumabas. As in, magpa-panic attack na ako agad niyan. Pero at least ngayon, kahit pa paano, medyo kinakaya-kaya naman. Hindi na tulad nung dati. Ito. Bye. Magpapacheck up sana ako kasi kanina nung nag-exercise ako, yung grabing hilo talaga. Naramdaman ko. As in, grabe. Grabing hilo. Pero tinuloy-tuloy ko lang. Pero yun, syempre sa ikakapanatag ng isip natin, minabuti ko pa rin na pumunta sa doktor kasi yun yung doktor ko talaga na laging tumitingin sa akin. Syempre pag nahilo tayo, yung grabing hilo, yung mapapahawa ka sa pader, yung parang kakabahan ka talaga, grabing kaba. Kaya kanina nga kinabahan ako. Pero at least ngayon, yung iba na hindi ko nagagawa dati, unti-unti nagagawa ko na rin naman na. Sige. Thank you guys. Bye. So guys, ito nga pala. Karugtong ng video. Pinutol ko kasi kanina kasi meron akong ginawa. About nga pala sa syempre sa ating mga may anxiety. Syempre paglalabas ka, natatakot ka, tapos nairita ka sa mga ganito, sobrang init. Dati talaga nagpa-panic attack talaga ako. As in, grabe. Yung pag feel ko talaga yung init sa katawan ko. Tapos feeling ko niyan parang high blood din, ganun. Kaya natatakot talaga ako na lumabas. Pero natutunan ko na rin na kahit paano i-control yung sarili ko pag grabe yung init. Hindi na tulad nung dati. Kasi syempre lang naman, natutunan ko lang naman yun kasi sa panunod ko sa mga nauna na mga nakagraduate sa anxiety. Ako hindi pa rin naman ako totally magaling. Mga nasa 80% ganun. Pero at least dun na yung parang nakikita ko na yung progress, yung kahit papaano nakakapag na nagagawa ko na rin yung ibang mga bagay na hindi ko nagagawa. Kaya thank you pa rin naman. Papasalamat pa rin naman ako as kahit pa paano nagagawa ko na hindi na to dati. Siyempre pag nakakaramdam ka ng ganun guys sa labas na natatakot ka na, yung para ka nagpa-panic attack, ipilit mo na lang na i-relax yung sarili mo, tsaka isipin mo na lang na anxiety lang to, na wala kang sakit kasi yung mga laboratory test mo normal naman. Siyempre hindi naman ganun talaga na ganun kadali yun. Siyempre napakahirap din naman, pero sa paulit-ulit mong i-try, parang nababawasan yung takot, yung katulad niya, yung kunwari takot na takot ka, as in nagpanic attack ka pa, paulit-ulit mo lang guys na gawin yun, matututunan mo rin na mabawasan yung takot mo sa paglabas sa init. Kasi tsaka para naman pala kahit pa paano malabanan mo yung takot mo sa init, advice ko lang, umaga lumabas ka, yung magpa-araw ka, ganun sa pamamagitan nun, kahit pa paano makakontrol mo na yung sarili mo, yung takot mo sa paglabas na mainit. Pero dapat pag lalabas ka ng katulad ng 12 ganun, magpayong ka pa rin guys, ganun. Tsaka yun nga, 'di ba, magdala ka ng payong at
sombrero din kasi syempre pag nainitan yung ulo natin, doon talaga tayo nakakaramdam ng takot. Kasi nakakairita lang din naman talaga. Pero nakita nyo kanina, di ba? Hindi ako nakapayong kasi in-expose ko talaga yung sarili ko. Pero kung in-expose sa init kasi dati naman nagpapainit naman ako. Minsan nga, basketball pa kami dati sa open court na walang na ganun yung walang bubong yung open court. Doon, di naman ako naiirita sa init. Pero ang tanong mo, kitang-kita naman ang pula-pula nitong pisngi ko kasi nainitan masyado. Basta pilitin nyo lang na i-relax yung sarili nyo pag sa labas kayo na grabing init. Yan lang guys. Mahirap talaga. As in mahirap. Kasi syempre para kang bumalik sa pagkabata na natatakot sa mga bagay-bagay. Ganun talaga. Tsaka pa mga sabihin ko. About pala sa pagsakay sa tricycle, ganun yung nagko-commute, yung mga natatakot pa kayo. Naintindihan ko kayo kasi ganun din naman ako nung una, yung sasakay lang ako sa tricycle, tapos yung feeling ko, yung parang sasakay na ako sa roller coaster, ganun yung pakiramdam ko noon. Kasi iniisip ko, pero hindi naman talaga yun yung pinaka-reason na kinakatakutan mo, ang pagsakay sa tricycle. Ang kinakatakutan mo dun, yung mag-panic attack ka sa tricycle na hindi mo alam yung gagawin mo, tas nahihiya ka. Yun talaga ang pinaka-reason kaya natatakot ka na sumakay. Hindi naman yung hindi naman talaga yung pagsakay sa mga tricycle ganun. Siyempre mahihiya tayo may makakita sa atin na pa-panic attack, yun talaga. Kasi baka isipin nila kung ano nangyayari sa'yo. Kasi dito sa atin, sa naramdaman natin, tayo lang naman talagang intindi. Kasi itong sakit na talaga to, hindi naman pala to talaga sakit, yung disorder lang naman to, naitatama to, naibabalik sa dati, naayos. Hindi to sakit. Masyado lang simula nung nagka-anxiety tayo guys, masyado na lang natin na parang kung dati kunwari ito nasaktan ka, pero nung nagka-anxiety ka, mas nag-level up yung sakit. Kasi feel na natin masyado na natin binabantayan yung sarili, yung mga pakiramdam, nagbabody scan tayo, kaya ganun. Kaya nga, about nga pala dun sa sa pagpa-check up ko, kaya ako nagpa-check up kasi syempre, gusto kong malaman kung ano yung cause ng hilo. Kasi syempre hindi naman pwede yung i-base mo yung sarili mo sa nagka-anxiety. 'Di ba? Kasi malay mo yung hilo mo iba yung nagko-cause, kunwari sa mata. 'Di ba? Kaya mas mabuti na yung magpa-consulta ka muna. Hindi yung ginagawa mong doktor yung iba. Kasi syempre malay mo sa kanila dahilan sa anxiety, tapos ikaw meron palang sakit kaya ka nahihilo. Kaya ganun, mas maganda na rin talaga yung magpa-consulta ka muna bago mo sabihin sa sarili mo na wala kang sakit. Tulad sa akin, ako, ilang beses ako na-confine, ilang beses ako nagpa-laboratory test. Kaya nasabi ko na wala akong sakit. Nervous lang talaga, anxiety. Yun, psychosomatic, hypochondriac, ganun. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Bye.